Ang pag-aaral po natin ngayon ay may tema na ang ganap na pamumuno ni Kristo sa lahat ng nilikha, sa lahat ng pamunuan at sa lahat ng tao. Ang layunin po ng ating pag-aaral ay hikayatin palalo ang bawat isa na lubos na kilalanin at lubos na magpasakop kay Kristo bilang Panginoon ng ating buhay. Ang version po na Biblia natin gagamitin sa Tagalog po ay ang Bagong ang Biblia at sa English ay New King James Version. Mga kapatid, marami sa paligid natin kumikilala kay Jesus bilang tagapagligtas, bilang Savior. Marami yung nagnanais na mailigtas, mapatawad sa kasalanan, at mapabilang sa kaharian ng Diyos. Kaya lang po, parang hindi balanse yung bilang. Parang hindi balanse yung numbers. Marami yung kumikilala kay Jesus bilang tagapagligtas, pero kakaunti yung tunay na sumusuko sa Kanya bilang Panginoon. Maraming nagsasabi na sila ay mga Kristiyano na gustong mailigtas ni Jesus, pero ayaw namang magpasakop. Ayaw namang isuko ang lahat kay Jesus. Na sa kanilang pagsuko, ang tunay ng mamuno ay si Jesus na. Sinasabi nila, Savior nila, si Jesus. Pero hindi nagpapasakop ng buo bilang kanilang Panginoon. Kasi meron pa din silang ibang sinusunod. Meron pa silang mas pinapahalagahan kaysa kay Jesus. So, madali nating masabi na si Jesus yung ating tagapagligtas, pero nahihirapan tayo pagkaminsan na isuko sa Panginoon ang lahat-lahat. Nahihirapan tayong sundin ang kalooban ni Jesus at nahihirapan tayong pamunuan niya ang ating buhay bilang siya ang talagang ating Panginoon. Sinasabi po ng kasulatan, pinuturo ng Biblia sa atin na si Jesus ay ang Panginoon ng lahat. Ito po ay paalala, ito po ay pagpapanariwa ng aral na nagmumula sa Biblia. Basahin po natin ang ipinapahayag ni Apostol Pedro sa Mga Gawa chapter 10 verse 36. Nalalaman ninyo ang salita na kanyang ipinadala sa mga anak ni Israel, na ipinangangaral ang magandang balita ng kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo. Siya'y Panginoon ng lahat. Hindi po ito paghahayag ng opinyon ni Pedro, kundi paghahayag ito ng katotohanan. Hindi si Jesus po ay Panginoon ng Israel lamang. Hindi lang din siya Panginoon ng mga mananampalataya lamang, kundi Panginoon ng lahat. Panginoon ng buong nilikha. Sabi po dito, Jesus Christ, He is Lord of all. Ibig sabihin, si Jesus ang may ganap na kapangyarihan, ang may ganap na karapatan, at may ganap na pamumuno. Hindi lamang sa mga piling tao, hindi lang sa iilan, kundi sa buong sanlibutan. Hindi lamang sa mga sumasampalataya, kundi sa lahat ng nilalang. Siya'y Panginoon ng lahat. Pagbulay-bulayin po natin kung ano ang ibig sabihin na si Kristo ay Panginoon ng lahat. At ano ang dapat nating maging tugon, lalo na bilang tayo po ay mga tagasunod at tayo ay nagpapakilalang mga lingkod ni Jesus. Na kung paano ang katotohanan ito, Jesus is Lord. He is Lord of all. Kung paano ang katotohanan ito ay dapat magbago o bumago ng ating pamumuhay. Kung ipinapahayag ng Biblia na si Jesus ay Panginoon ng lahat. Sariwain po natin ang mga aral kung saan nagsisimula yung lawak, nagsisimula yung lalim ng kapangyarihan ng Panginoon. Na hindi lamang ito basta titulo na itong pagkapanginoon ng ating Panginoong Jesus ay hindi lamang basta katawagan sa Kanya, kundi sa Biblia po, ito ay posisyon ng kapangyarihan, ito po ay posisyon ng otoridad. Sa unang punto po na ating tatalakayin, siya ay Panginoon ng lahat. Number 1, si Jesus ay Panginoon sa lahat ng nilalang. Hindi lamang po basta sinasabi ni Apostol Pedro na si Jesus ay Panginoon ng lahat, kundi pinatutunayan po ito ng buong Biblia. Kung paanong si Jesus ay Panginoon ng lahat ng nilikha. Basahin po natin ang Colossians chapter 1 verse 16 at verse 17. Sa verse 16,
sapagkat sa pamamagitan niya, nilalang ang lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa, ang mga bagay na nakikita at mga bagay na hindi nakikita, maging mga trono o mga pagkapanginoon, maging mga pinuno o mga may kapangyarihan. Lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Pinapakita po dito ni Pablo na sa pamamagitan ni Kristo, nalikha ang lahat. Na all things were created through Him and for Him. Lahat ng bagay, mula sa pinakamataas na kapangyarihan sa langit hanggang sa pinakamaliit na nilalang dito sa lupa. Nilikha ang lahat sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Kaya po ang pagiging Panginoon ng lahat, hindi lamang po isang titulo ni Jesus, hindi lang katawagan sa Kanya, kundi ito ay Kanyang karapatan bilang dahilan ng pagkalikha ng lahat. At ang sinasabi pang yun dito na ang lahat ay para sa Kanya. At sa verse 17, siya mismo ay una sa lahat ng mga bagay, at ang lahat ng mga bagay ay nahahawakang sama-sama sa Kanya. Siya mismo ay una sa lahat, and He is before all things. Nagpapakita na yung pag-iral ni Kristo mula pa sa walang hanggan. Yung pag-exist ni Kristo mula pa sa walang hanggan. Bago pa man po magkaroon ng anumang nilalang, umiiral na si Jesus. At nang sabihin dito ni Pablo na at ang lahat ng mga bagay ay nahahawakang sama-sama sa Kanya, no? And in Him all things consist. Pinapakita naman dito na si Kristo ang dahilan ng kaayusan ng lahat. Kung wala siya, kung wala si Jesus, magugulo ang lahat. Kasi sabi nga, at ang lahat ng mga bagay ay nahahawakang sama-sama sa Kanya. Dahil sa Kanya, no? Kumbaga, nananatiling matatag ang sangnilikha. Si Jesus ang dahilan, sa pamamagitan niya ay nalikha ang lahat, at sa pamamagitan niya ay nasa ayos ang lahat. At siya ang patutunguhan ng lahat. Kasi para sa Kanya ang lahat. Kaya po nasasabi nating siya ang Panginoon ng lahat ng nilalang. At para patibayin pa ito, pakinggan natin ang patotoo naman ni Apostolo Juan tungkol kay Jesus. Basahin natin itong John chapter 1 verse 3. Lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at kung wala siya ay hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa. Ang talata pong ito ay isa pang makapangyarihang patotoo ng pagkapanginoon ni Kristo. Sinasabi dito ni Juan, lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, na walang umiiral na bagay mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking bagay ang nalikha kung wala si Jesus. Kung dahil sa Kanya at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat, hindi po ba karapat-dapat lamang na tawagin natin siyang Panginoon ng lahat? At hindi lamang nilikha ang lahat sa pamamagitan niya, kundi patuloy na inaalalayan ni Jesus ang buong sannilikha, ang buong sanlibutan, ayon sa kapangyarihan ng Kanyang salita. Ganito ang sinasabi sa Hebreo chapter 1 verse 3. Siya ang kaningningan ng kaluwalhatian ng Diyos at tunay na larawan ng Kanyang likas. At Kanyang inaalalayan ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Kanyang salita. Nang magawa na niya ang paglilinis ng mga kasalanan, siya ay umupo sa kanan ng kamahalan sa kaitaasan. Hindi lang po nilikha ang lahat sa pamamagitan ni Jesus, kundi Kanyang inaalalayan ang lahat. Yung salitang inaalalayan o upholding sa Greek word po ay phero. Nangangahulugan pong patuloy na dinadala o sinasangkapang buhay. Ibig sabihin, ang bawat sandali, kahit na yung bawat tibok ng puso mo, maging yung bawat pag-ikot, paggalaw ng mga planeta, ay nananatiling umiiral po dahil sa kapangyarihan ng Kanyang salita. Ang kapangyarihan at kapamahalaan ni Jesus hindi natapos sa simula ng paglikha, kundi nagpapatuloy ito dahil sinasabi nga po,
kanyang inaalalayan ang lahat ng bagay. Kumbaga, masasabi po natin, yung mismong pag-ikot ng mundo, yung mga planeta, yung pag-exist nating mga tao, lahat po ay inaalalayan ng kapangyarihan ng kanyang salita. Kaya po mula noon hanggang sa ngayon po, walang sino man o anumang nilalang ang makakapagsabi na kusa siyang lumitaw, na kusa siyang nalikha, na wala siyang layunin, na para bang aksidente lang siya at walang nagmamay-ari sa kanya. Ganito naman ang sinasabi sa Psalms chapter 24, verse 1. Ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat ng narito, ang sanlibutan at silang naninirahan dito. Pinapaalala sa atin ng awit na ang lahat ng bagay, ang tunay na nagmamay-ari po ay ang Panginoon. No? Ang lupa, ang dagat, hangin, lahat, bawat nilalang, lahat pag-aari niya. Ang lupa ay sa Panginoon at lahat ng naririto. Kaya po, wala pong pwedeng magmay-ari o umangkin sa sarili na sasabihin natin tayo ang may-ari ng ating buhay. Tayo ang may-ari ng meron tayo. No, tayo ang may likha at may-ari ng mga bagay na meron tayo. Hindi akma, no? Hindi natin pwedeng sabihin yun na tayo ang magmay-ari at tayo ang umangkin sa ating buhay, sa ating sarili at sa mga bagay na meron tayo. Hindi po, kasi ang lahat ay sa Panginoon. Ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat ng naririto, ang sanlibutan at silang naninirahan dito. So mga kapatid, mula sa simula ng pagkalikha, simula pa ng sanlibutan hanggang sa wakas niya ng panahon, iisa ang patotoo ng kasulatan. Si Jesus ay Panginoon sa lahat ng nilalang. Dahil sa Kanya, sa pamamagitan niya, nalikha ang lahat. Inaalalayan niya at siya ang nagmamay-ari ng lahat at para sa Kanya ang lahat. Ngayon po, kung si Jesus ang Panginoon sa lahat ng nilalang, nararapat lamang din na siya ang maging Panginoon ng ating buhay. At kung siya ang Panginoon ng lahat ng nilikha, ibig sabihin, wala ni isang nilalang, wala ni isa man sa atin, o anumang kapangyarihan dito sa lupa ang mas mataas pa kay Kristo. Sa ikalawang punto po ng ating aralin, pag-isipan po natin si Jesus ang Panginoon sa lahat ng pamunuan at kapangyarihan. Sa number 2 po, si Jesus ay Panginoon sa lahat ng pamumuno at kapangyarihan. Ang ibig sabihin nito, ang kapangyarihan ni Jesus nangingibabaw sa lahat. Anumang kapangyarihan o otoridad ng mga tao, maging ng mga espiritual na nilalang, at maging bawat kaharian, bawat pamahalaan, hindi makakatumbas sa kataasan ng kapangyarihan at otoridad ni Kristo. Pag-aralan po natin ang sinasabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso sa chapter 1, dito sa verse 20. Kanyang isinagawa ito kay Kristo, nang kanyang muling buhayin siya mula sa mga patay at pinaupo sa kanyang kanan sa sangkalangitan. At pinaupo sa kanyang kanan sa sangkalangitan. Sa talatang ito, pinapakita ni Pablo yung pinakamataas na antas ng kapangyarihan ni Kristo. Isang kapangyarihan pong ipinamalas ng Amang Diyos, nang kanya pong muling buhayin si Jesus mula sa mga patay at iluklok o iupo sa kanyang kanan sa sangkalangitan. Yung pag-upo sa kanan, simbolo po yan ng karapatan, simbolo po yan ng authority. Ibig sabihin, si Jesus hindi lamang nabuhay maguli, kundi inuluklok siya bilang kataas-taasang mamiminuno sa lahat ng mga nilalang, sa lahat ng pamunuan. Sa pagpapatuloy ni Pablo sa verse 21, higit na mataas kaysa lahat ng pamunuan, kapamahalaan, kapangyarihan at paghahari at sa bawat pangalan na pinangalanan, no, higit na mataas, far above all. Walang otoridad sa langit,
walang otoridad sa lupa, maging sa ilalim ng lupa o kung saan man, walang authority na maaring tumapat sa pamumuno ni Jesus. Ang lahat ng pamunuan, sa bawat pangalan na pinangalanan, yung mga hari yan, mga emperador man yan, mga pangulo, lahat ng mga pinuno, lahat ng mga namiminuno, may hangganan yung kanilang kapangyarihan at pamumuno at pag-iral. Limitado, may hangganan. Pero ang kapangyarihan ni Kristo bilang nakaupo sa kanan sa sangkalangitan, ang kanyang authority, ang kanyang kapangyarihan ay walang hangganan. Sinasabi dito, hindi lamang sa panahong ito, kundi maging sa darating na panahon. Yung mga pamunuan, yung pamahalaan, yung mga paghahari, yung mga pangalan na pinangalanan at pinagkalooban ng otoridad dito sa lupa, nahihinto, natatapos ang kanilang kapangyarihan. Pero ang Panginoong Hesus, walang hangganan ang kanyang paghahari. Kaya ang lahat po nasa ilalim ng kanyang pagkapanginoon. Ang lahat ay nasa ilalim ng authority ni Jesus bilang Panginoon. Kaya po, kahit magulo yung mundo natin, may digmaan. O kaya magulo yung pamahalaan, may mga katiwalian, may mga kaguluhan, o kaya kahit maging yung kalikasan, tila magulo. Huwag po tayong basta-basta mangangamba. Huwag po agad-agad na mag-aalala. Alalahanin natin, pakaisipin natin, may nakaluklok sa kanan ng Ama sa sangkalangitan. May Panginoon na higit na mataas sa lahat at siya ay si Jesucristo. Kung si Jesus po ang may hawak ng lahat ng kapangyarihan, lahat ay nasa ilalim ng kanyang pagkapanginoon, dapat tayong mamuhay ng may pagtitiwala sa Kanya. Hindi ang gobyerno, hindi ang pera, hindi ang tao ang may huling salita, kundi ang Panginoon pa rin. At para pagtibayin pa ng Biblia ang katuroan na si Kristo ang pinuno ng lahat ng pamunuan at kapangyarihan, pakinggan po natin ang sinasabi ni Pablo sa mga taga-Colosas. Chapter 2, verse 10. At kayo'y napuspos sa Kanya, na siyang ulo ng lahat ng pamunuan at kapangyarihan. Dito ipinapahayag ni Pablo na si Kristo ang ulo ng lahat ng pamunuan at kapangyarihan, who is the head of all principality and power. Ibig sabihin lahat ng klase, lahat ng uri ng otoridad, physical man yan na authority, spiritual man yan na authority, lahat nasa ilalim ng kanyang pamumuno. Walang makakapantay, walang makakalagpas. Walang makakataas sa kapangyarihan at pamumuno ni Kristo. Ngayon po, kung si Kristo ang ulo ng lahat ng pamunuan at tayo ay napupuspos sa Kanya, katulad ng sinasabi dito, wala na tayong dapat katakutan o wala na tayong dapat nahanapin pa na ibang kapangyarihan. Mapanatag po tayo bilang mga mananampalataya dahil sinasabi sa atin na ang Panginoon ay higit sa lahat, ang Panginoon ay nakatataas sa lahat ng pamumuno at kapangyarihan. Sabi pa ni Pablo sa verse 10, dito pa rin po sa Colossus chapter 2, verse 15. Inalisan niya ng sandata ang mga pinuno at mga may kapangyarihan, at sila'y ginawa niyang hayag sa madla na nagtatagumpay sa kanila sa pamamagitan nito. Sa krus po, inakala ng sanlibutan, ng mundo, si Jesus natalo. Ngunit ang sinasabi dito ni Pablo sa bahagi ng sulat na ito, doon mismo sa krus nagwagi si Kristo. Nanalo si Kristo laban sa lahat ng pamunuan at lahat ng kapangyarihan. Ang sinasabi dito, inalisan niya ng sandata ang mga pinuno at ang mga may kapangyarihan. Tagumpay po yung dala ng pagkapako ni Kristo sa krus. At dahil siya ay nagtagumpay, ang lahat ng kapangyarihan ng kasalanan at kadiliman, wala nang bisa kay Kristo, wala nang kapangyarihan laban sa Panginoon at sa mga nasa Panginoon, mga napupuspos
ni Kristo. Kaya mga kapatid, malinaw ang pahayag ng Biblia. Walang kapangyarihan at otoridad ang makatatayo laban kay Kristo at walang kapangyarihan ang makakatapat sa kapangyarihan ni Kristo. Yung mga hari, yung mga bansa, maging mga kapangyarihan ng kadiliman, lahat ay nasa ilalim ng kanyang pagkapanginoon. Sa unang dalawang punto, na ipaliwanag sa atin na si Kristo ay Panginoon ng lahat ng nilalang at siya ay Panginoon ng pamumuno at ng kapangyarihan. Na wala pong makakalampas ni makakatapat man sa authority at kapangyarihan ni Jesus. Ngayon ang tanong po, kung si Jesus ang Panginoon ng lahat, paano tayo tutugon? Kapag chinek ba natin yung ating mga sarili, si Kristo nga ba ang tunay na Panginoon ng ating buhay? Ang pagkapanginoon ni Jesus, hindi lamang ito katuruan na dapat nating pakinggan, kundi dapat po natin itong paniwalaan at katotohanang dapat pong magbago sa ating buhay. Katotohanang dapat magbunga ng ating paglilingkod sa Diyos. Sa ikatlong punto, sa huling bahagi po ng ating aralin, makikita po natin bilang si Jesus ay Panginoon ng lahat ng tao, kaya dapat siyang paglingkuran ng lahat. Sa bahagi pong ito ng pag-aaral po natin, yung katotohanan na magdadala sa atin sa mas personal na antas. Kasabay po ng pagkilala natin kay Jesus bilang makapangyarihang Savior, bilang kinikilala nating ating tagapagligtas. Kasabay nun, kilalanin natin si Jesus bilang Panginoon ng ating mga buhay na dapat nating paglingkuran. Pakinggan po natin ang sinasabi ng Biblia sa pamamagitan ng bahagi ng sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Filipos. Philippians chapter 2 verse 9. Kaya siya naman ay itinaas ng Diyos at siya'y binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ang talatang ito nagpapakita ng kataasan ng pagpaparangal ng Ama sa kanyang anak na si Jesus. No, God ang Ama. Highly exalted Him, si Christ. Na dahil po sa pagpapakumbaba ni Jesus hanggang sa kamatayan sa krus, itinaas ngayon ng Diyos Ama ang kanyang pangalan higit sa lahat ng pangalan. At sa kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa langit sa kanan ng Ama, ibinigay kay Jesus ang karapatang maghari sa lahat ng nilalang. Yung pangalan sa Hebreo po niyan, Shem, or sa Greek word po ay onoma. Ito po ay isang konsepto ng kultura at teolohiya sa buong Biblia na kumakatawan sa pagkatao. Ibig sabihin, ganyan yung pangalan, no? Kumakatawan sa pagkatao, sa katangian, at kumakatawan sa kapangyarihan. Kaya yung ibig sabihin ng pangalang higit sa lahat ng pangalan, o name which is above every name, yung bawat authority, yung bawat karangalan, yung bawat dangal, lahat po yan nasa ilalim ng pangalan ni Jesus. At dahil sinasabi dito na si Jesus ay lubos na itinaas ng Diyos, yung kasunod na talata, nagpapakita po kung ano yung dapat nating maging tugon. Ano ba yung dapat maging tugon ng lahat ng nilalang sa kataas-taasang pangalan o pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa verse 10, upang sa pangalan ni Jesus ay lumuhod ang bawat tuhod sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa. Yung talata naman pong ito, isang larawan ng ganap na pagsuko at ganap na pagkilala sa pagkapanginoon ni Kristo. Every knee should bow. Yung pagluhod po, tanda ng pagpapasakop. Yung pagluhod, tanda rin niya ng pagsamba. At sinasabi dito ni Pablo na darating yung araw na bawat nilalang sa langit, nilalang sa lupa, sa ilalim ng lupa, ang lahat ay luluhod sa pangalan ni Jesus. Of those in heaven and of those on earth. Yung mga anghel sa langit, yung mga
tao dito sa lupa, lahat luluhod, and of those under the earth. Maging yung mga makasalanang tumatanggi kay Jesus, maging mga hindi kumikilala kay Jesus, mapipilitan po sila na kilalanin si Jesus bilang Panginoon. Ang lahat ng tuhod luluhod sa Kanya. Ngayon yung tanong po, luluhod ba tayo ngayon kay Jesus bilang ating Panginoon? Ipinapahayag sa atin ng Biblia na si Jesus ay Panginoon at lahat ng tuhod ay luluhod sa Kanya. Ngayon, luluhod ba tayo bilang Panginoon si Jesus? O luluhod tayo sa Kanya bilang hukom sa Kanyang pagbabalik pa? Hindi ba tayo ngayon magpapasakop? Hindi ba tayo hindi ba tayo susuko sa pagkapanginoon ni Kristo ngayon? O hihintayin pa natin na sa Kanyang pagbabalik bilang siya ay hukom? Baka mawalan po kasi tayo ng pagkakataon kapag hinintay pa natin yon. At paalala po, yung pagluhod, hindi lamang pisikal na kilos. Hindi lang panlabas na anyo, kundi pagpapahayag natin ng katotohanan, yung katotohanan ng walang hanggan, isang deklarasyon, isang desisyon ng puso na magpasakop at maglingkod sa Panginoon araw-araw. Madali pong iluhod yung ating mga tuhod. Pero dapat totoong nagpapakumbaba. Totoong nagpapasakop tayo, hindi lang sa panlabas. Kundi, yung ibig sabihin ng pagluhod, hindi lang na hindi panlabas, yung lahat-lahat sa atin, sa ating buhay, isinusuko natin na si Kristo ay Panginoon ng lahat. Sa verse 11, at ipahayag ng bawat dila na si Jesucristo ay Panginoon. Darating yung panahon, lahat kikilalanin si Jesus bilang Panginoon. Darating yung time na yon, mananampalataya man o hindi, lahat luluhod sa Kanya. Ngayon may dalawang uri ng pagkilala. Una, pagkilalang may kaligtasan. Yun po ay kapag kusang loob tayong sumampalataya ngayon kay Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Yan yung una. Ikalawa, pagkilalang may paghatol. Ito yung pagdating ng araw, lahat po, kahit mga hindi mananampalataya, mapipilitan na magpasakop sa Kanyang authority. Darating yung araw, bawat dila, bawat tao, bawat bansa, bawat wika, aaminin na si Jesus ang tunay na Panginoon. So, hindi ito option. Ito ay katiyakan. Ipapahayag ng lahat. Ipapahayag ng bawat dila. Lahat ng tao sasabihin, siya ang Panginoon. Ang pagkakaiba lamang kung aaminin natin ngayon ito, kung tatanggapin natin ito ngayon bilang tanda ng ating pananampalataya, o sa huling araw pa bilang tanda ng hatol. Sa parehong pagkakataon, ngayon man natin siya tanggapin, o sa huling araw, sa muling pagparito, iisa po yung layunin. Sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Ibig sabihin, sa dulo ng lahat ng bagay, ang pagkilala kay Kristo bilang Panginoon magbubunga po ng ganap na kaluwalhatian ng Diyos Ama. Na yung pagkapanginoon ni Kristo, hindi to kontra, hindi to laban sa Ama, kundi paraan ng pagpapakita ng kadakilaan ng Ama sa pamamagitan ng anak. Kaya mga kapatid, kung si Jesus ang Panginoon ng lahat ng tao, ang tanging makatwirang tugon natin, kusang pagluhod at tapat na paglilingkod sa Kanya ngayon. Huwag nating hintayin na yung dumating pa yung araw ng paghuhukom kasi baka maubusan tayo ng pagkakataon. Ngayon pa lamang, kilalanin na at ipahayag na natin si Jesus bilang ating Panginoon. At hindi lamang po sa salita, kundi maging sa ating mga ginagawa. Sa sulat ni Lucas, sinasabi ni Jesus, Luke chapter 6 verse 46, bakit tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon? Ngunit hindi ninyo ginagawa ang sinasabi ko. Isang mapanuring tanong ni Jesus. Tunay ba o peke tayong mananampalataya? Ang sinasabi dito, walang saysay yung pagtawag kay Jesus na Panginoon kung walang kasamang pagsunod sa Kanyang salita.
Kahit tawagin pa natin siyang Panginoon, Panginoon, kung wala namang kasamang pagsunod sa kanyang mga tagubilin, bali wala po yun. Sa panahong ito, sa pangangaral ni Jesus dito, marami yung sumusunod sa kanya kasi nakitaan siya ng kakaibang style of preaching. May mga himalang nakikita sa kanya. Tinawag nila siyang Panginoon, pero hindi naman nila sinusunod yung kanyang mga aral. Kaya nagtatanong dito si Jesus. Hindi para sagutin nila yung tanong, kundi para maipakita yung tunay na nilalaman ng puso ng mga nagsasabi at tumatawag sa kanya na Panginoon, pero hindi naman sumusunod sa mga aral. Yung salitang Panginoon po sa Grego ay Kyrios. Nangangahulugang may-ari. Yung pala yung Panginoon, no? Tagapamahala, may ganap na kapangyarihan. Kaya po, kung tinatawag nating Panginoon si Jesus, sinasabi natin sa ating sariling bibig na siya yung may karapatan. Siya yung may-ari at may ganap na kapangyarihan sa ating buhay. Pero kung hindi tayo sumusunod sa mga aral ni Jesus, itinatanggi o kaya kinukontra natin sa gawa yung ating mismong sinasabi sa salita na siya ay ating Panginoon, pero hindi natin sinusunod ang kanyang mga aral. Ang tunay na pagkilala kay Jesus bilang Panginoon, nakikita po sa pagsunod o paraan ng pamumuhay. Yung pagbigkas natin ng salitang Panginoon, Panginoon, sa prayer man yan, sa mga pag-awit man natin yan, mawawalan po yan ng halaga kung hindi ito nakikita sa ating pamumuhay. Yung pananalangin natin, na binibigkas nating Panginoon, Panginoon si Jesus. Yung mga pag-awit natin, na binibigkas nating Panginoon natin si Jesus, mawawalan po yan ng halaga kung hindi nakikita tayo sa atin bilang tayo ay mga tapat, mga masunurin at handang sumunod kahit mahirap. Ang pagkilala kay Kristo bilang Panginoon hindi lamang po sa dila, hindi lamang po sa salita, kundi pagsuko talaga ng ating buhay. Kung sinasabi sa atin ng Biblia at kinikilala naman natin na siya ay Panginoon ng lahat, dapat talagang siya ang maging Panginoon ng bawat bahagi ng ating buhay. Kung sinasabi, malinaw na tinuturo sa atin ng Biblia na si Jesus ay Panginoon ng lahat at nauunawaan natin yon at tinatanggap natin yon, dapat po talaga na siya ang maging Panginoon ng ating oras, ng ating salapi, ng ating pamilya, ng ating trabaho, maging ng ating mga desisyon at relasyon sa kapwa. At hindi lang din tuwing linggo lang, o kaya sa mga gawaing may kasama tayong kapwa mananampalataya lang. Dapat si Kristo ay maging Panginoon natin araw-araw. Ngayon, kung tunay nating sinasabi na si Jesus ay Panginoon ng lahat, ipakita natin ito sa pamamagitan ng ating paglilingkod. Sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma sa Romans chapter 12 verse 1. Kaya nga mga kapatid, isinasamo ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal, nakasiyasiya sa Diyos, na siya ninyong makatwirang paglilingkod. Ang handog na buhay o living sacrifice, larawan po ng isang buhay na araw-araw handang sumunod, handang magtiis at handang maglingkod sa Panginoon. At yung makatwirang paglilingkod o your reasonable service, ito po ay kusang loob, isang banal at isang nararapat na paghahandog alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos sa atin. Dahil itinuturo sa atin na si Jesus ang Panginoon ng lahat ng tao, nararapat lamang na siya ay paglingkuran nating lahat. Hindi sapat na kilalanin lamang siya tapos wala na. Hindi sapat na narinig natin yung tungkol sa Kanya, naunawaan natin ang tungkol sa katangian ni Jesus tapos wala na. Dapat po siyang sundin, dapat po siyang mahalin, dapat po siyang paglingkuran ng may katapatan. At kung sinasabi nga po natin na si Jesus ay ating Panginoon, makitaan nawa tayo ng makatuwirang paglilingkod. Mga kapatid, sa ating mga tinalakay, malinaw po yung mensahe ng salita ng Diyos. Si Jesucristo ay Panginoon ng lahat. Hindi lamang siya Panginoon ng langit at lupa o lahat ng nilalang, hindi lamang siya Panginoon ng mga pamunuan at kapangyarihan, kundi siya rin ay Panginoon ng ating puso,
ng ating buhay. At sa ating patuloy na pagsusuri at pagpapalago ng ating mga pananampalataya, kung si Jesus ay Panginoon ng lahat, ang tanong po, Panginoon mo ba siya sa lahat ng bahagi ng iyong buhay? Ang panawagan po sa atin, una, kung si Jesus ay Panginoon ng lahat, dapat siya ang Panginoon ng iyong puso. Hindi sapat ang pagtawag natin na Panginoon si Jesus. Kinakailangan po siya na si Jesus ay nasa ating mga puso. Si Jesus ay nasa atin bilang hari at bilang Panginoon at nagpapasakop tayo sa kanyang authority. At ang tunay na pananampalataya ay hindi lang paniniwala at pagtawag sa pangalan ni Jesus, kundi ganap na pagsuko sa kapangyarihan at otoridad ni Jesus. Kalawa, kung si Jesus ay Panginoon ng lahat, dapat siya ang Panginoon ng iyong pamumuhay. Hindi maaaring hatiin yung ating buhay. Kalahati para sa Panginoon, tapos yung kalahati para sa sarili o para sa sanlibutan. Hindi pwedeng hati. Ang pagkapanginoon ni Jesus, buong pamumuno, buong paghahari sa ating oras, sa ating trabaho, maging sa ating mga libangan at mga relasyon at ministeryo. Huwag nating limitahan yung kapangyarihan at authority ni Jesus na Panginoon lamang natin siyang sinusunod sa mga oras na nasa church lamang tayo o yung gawain natin ay gawain ng church. O kaya sa mga oras na kasama natin ay kapwa Kristiyano. Saka lang tayo nagpapasakop sa pagkapanginoon ni Jesus. O kaya sa mga oras ng ating pananalangin, sa oras ng mga pagbabasa natin ng Biblia, doon lamang natin isinusuko yung ating mga sarili. Hindi lamang po sa oras na yon, mga kapatid. Ipakita nating Panginoon natin si Jesus sa pamamagitan ng pagsunod at paglilingkod sa pang-araw-araw na pamumuhay. Nasaan man tayo. Ano man yung pinagkakaabalahan natin bilang mga tagapakinig ng salita ng Panginoon, sino man po yung kasama natin, ano man yung mga ginagawa natin, ipamuhay natin na si Jesus ay Panginoon ng lahat. Siya ay Panginoon ng lahat. Mga kapatid, darating yung araw, ang bawat tuhod luluhod sa harapan ni Jesus. Ngunit ngayon, habang may panahon pa, ang Panginoon po may paanyaya. Kung hindi mo pa siya tinatanggap bilang Panginoon ng iyong buhay, ngayon po ang tamang panahon. Isuko mo sa Kanya ang iyong puso, iluhod ang iyong tuhod sa Panginoon. Yung pagluhod po, hindi lang sa pisikal, kundi larawan po ito ng pagpapasakop sa kapangyarihan ni Jesus. Ngayon po yung tamang panahon. At kung ikaw naman po, matagal ng mananampalataya, panghawakan mo. Manatili ka sa pagpapasakop sa kapangyarihan at pagpapasakop sa authority at pagsunod kay Kristo. Araw-araw, lagi nating alalahanin yung katotohanan ito. Si Jesus ay Panginoon ng lahat. Kaya, dapat siya ang Panginoon nating lahat. Ito po ang pag-aral sa katotohanan at mensaheng nagmumula sa mga piling talata sa Biblia. Maraming salamat sa inyong pakikinig, mga kapatid. Sa Diyos ang kapurihan at sumainyo ang biyaya ng Panginoon. Tayo po ay muling manalangin.